Ano po yun? Bakit po may mga aeroplano po tapos nagbabagsak ng bomba? May mga butas-butas diyan dito mismo. Mm. Yung mga dating bahayan diyan. Opo. Ang lalaking butas ng bomba diyan, yung siguro na babagsak nila 1,000 pounds dito. Kasi ang laki yung uka. Minsan dito nagte-treasure hunter, nakikita ko yung mga ganun. Sino po na unang dumating dito? Yung mga Amerikano o yung mga Hapon? Ah, mga Hapon po. Tinotorture nila yung nahuhuli nila, lulunod nila. 4,600 na Japanese naman ang mga namatay dito. Nahati yan dahil sa treasure hunter. Bakit po kaya dito dumaan yung mga Hapon? Gusto nila sa hill kasi advantage sa kanila na makita nila yung kalaban kung may kalaban sila. Good morning guys, what's up? So today is August 12, 2025. May panibagong ride tayo at makakasama natin ang Team Sec sa mga gagamitin nating motor. ADB 350, bagong bago. Napakaangas oh. Ayan ang gagamitin ni Jow Moto, makakasama natin. Ay si Jeric ang gagamit nito. Tapos meron tayo ditong X-Max 2024. Ito yung Zone Test. At saka ito gagamitin natin, yung Slick 400 ng FKM. Pupunta tayo ng Maliko at syempre gusto ko lang ipakita sa inyo ang pinakabagong intercom na mabibili kay Sec Moto Supply. Ito, ganda guys oh. ASMAX F1 Pro. So gagamitin namin ngayon yan. Check natin kung okay siya. Oo nga pala, nandito tayo ngayon sa Sec Moto Supply Tarlac. Ayan. Naghahanap kayo ng mga gears dito sa Tarlac. Punta lang kayo dito guys. Boss Kenji. Oh, yun no. Hi. Ito, baka kilala nyo. Par, Jeric P. Tsaka si Jow, ayun no. Ayan. Wala na kami. Thank you. Hi Max. Ay, bakit hindi ako nag Speaking. Volume down. Okay. Okay guys, ito, paalis na kami. Time check, alas 12. Okay, gamit natin motor. Itong Slick 400. Let's go. Ay, sige kuya. Thank you. Salamat. Ay, Nikoy, kaway ka Kenyo. Biya ka yung vlog ko. Hello! Sige. Sige, Okay, albena ka mismo, kikilig ka mismo. let's go. Sige sir. Mumuli ko pa pang kasi Ano? pero albenta ka. Thank you po. Yun, shout out sa mga staff dito sa Caltex. Thank you po. Ingat sir. Lakas sa speaker? Hi Max. Malakas na sa akin? Volume down. Malakas sa akin? Yung speaker ko? Sa akin din nakatodo eh. Sorry Saan tayo, Par? Tara. Rosales. Dito na tayo sa may Rosales, Pangasinan. Sa mga papunta ng Maliko, pwede kayo dito bumili ng tupig oh. Tupig saglit? Yan. Sige, kain muna tayong tupig. Baon ba natin or dito natin kainin? Ay, dito na. Oh, dito na. Hindi siya naka-stretch, saka ganyan lang. Ang tangkad mo kasi pare. Bagay na bagay sa'yo oh. So, ito yung tupig na binili natin oh. Init. Tupig. Masarap par. Masarap? Buraot pa tayo. Dinagdagan. Oh, di ba? Masarap oh, bumili. Pinadagdag pa. Bayad na ba yun? Binayaran ko na. Yun. 12 pieces lang, may additional daw na 4 pieces. Oo. Oh, di ba? Bumili pa kami isa kasi masarap na. Bigyan natin sina Sir Glenn, mga kasama namin. Tapos na kaming magmerienda dito ng tupig. Napakasarap ng tupig nila dito. Tignan niyo yung ano guys, oh. Ang liit ng zone test. NMAX yan, Pro Max. NMAX. Ito ang kagandahan ng may intercom guys. Hindi kami nagsisigawan, di ba? Oh, nagkausap kami kahit malayo. Andito na po tayo sa pinaka town proper na ang Rosales. I love Rosales. So guys, kain daw muna kami dito ng kambing. Sarap kasi kambingan, mga kambingan dito. Dito, Pangasinan. Dito nagmula ang papaitan. So ito daw yung pancit. May sabaw din pa. Ito yung sa Tugigaraw, di ba? Pansit Kabagan. Uy, sarap niya, no? Tignan niyo yung pansit guys, may sabaw. Kain guys, kain. So guys, ayan, paakyat na tayo sa bundok. Ito na, Caraballo Mountain. So guys, ito, umpisa na ng liko-liko dito sa Maliko. Par, ang galing no, kahit hindi ko kayo kita dito sa side mirror, kahit malayo na kayo. Okay pa rin yung connection. Salita ka nga, hello. Hello. Oh, di ba? Ang clear pa rin ng connection niya. Boss Kenji. Oh, Rinig pa rin natin. kahit malayo kaya niya, no? May hazard dito sa kanan. Hazard.
Ito oh, bumagsak yung ano dito banda oh, kalsada. Parang lupa yung ilalim. Yes par. Delikado yan. Buti naglagay sila ng ano, warning. Tingnan mo sa kanan no. Oh my goodness. Uy. Parang siyang ano, parang siyang snow. Oo, parang snow. Oo. Parang snow. Lalo na dito banda oh. Semento. Parang kumikilang. Ito yung mga gumawa niya no. May pagguho nun. No? Shout out mga sir. Lumalamig na dito par. Oo nga, no? Sarap nga eh. Time check, 3:30. Jeric. Wala na. Wala na. Jeric. Ah, yes. Uy, Oh. hindi ko pa. Grabe. Kalayo na natin, dinig pa rin. Okay lang ano. Layo niya. Okay lang pacing namin par. Oo, tama. Galing, ganda. Ilang kilometers ba to? 2 kilometers yata kaya nitong intercom eh. Sa Pakistan yan, 3 kilometers, ganun kalayo. Okay guys, kape muna tayo dito sa welcome to Tamang Di Kalit. So guys, ito kape-kape lang kami dito. Ang sarap ng kapeng barako dito. Ayan oh. Tapos kumain kami saging, ayun yung mga boys. Tapos, eto yung view. Napaka-solid oh. Ito. Ang ganda. Dito maganda rin yung sunset guys. Banda dun, akit pa tayong konti, makikita na natin yung sunset. Ayun, so paalis na kami dito. Diretso na tayo maliko. Una na po kami. Nay, Tay, thank you. Ah, yung aso sumama. Hoy Blackie, alis dun. Bye bye Blackie. Ampuli mo na daw siya. Puro black na yung mga aso ko. Sarap gamitin nitong ano guys, itong FKM na Slick 400. Lakas ng torque ko. May basa. Pakita ko sa iyo yung campsite na par na pang family. Ayan yung campsite na sinasabi ko par, yung sa taas. Christina's campsite, yung sa kaliwa mo. Yan yun, Christina's campsite. Dami ng mga ano dito, mga coffee shops, mga establishments na tayo dito. Uy, ayan na, sunset oh. Mamaya mas solid pa yan. Dito libre lang tubig oh, dito sila nagka-carwash oh. Oo. Ayan oh, falls oh. Waterfalls. Oh, sups. Kasya ba? Ito mga coffee shops, kung gusto magkape guys, dami mga coffee shops dito. May karatula na dito nakalagay, welcome to Nueva Vizcaya. So ibig sabihin ito, Nueva Vizcaya na. Sa pagkakaalam ko kasi hindi pa tapos yung usapan dito na Pangasinan at saka Nueva Vizcaya. So mamaya pagdating natin dun sa Maliko, try natin magtanong kung ano yung address nila, kung Nueva Vizcaya ba or Pangasinan. Tignan nyo guys oh, San Nicolas, Pangasinan. Pero nakalagay doon Nueva Vizcaya. Oo nga, no, gulo. Oo. Boundary na. Asan na kasi yung Zamora dito? Eto, meron din dito. Ay, sarado. Kuya, saan kasi yung Zamora? Dito no? Diretso no? Ah, sige, thank you. Uy, La Presa of Maliko. Eto oh, Zamora. Ito yung La Presa of Maliko. Kaliwa. Oo, meron dito. Ayan oh, ang dami oh. Lynette's Homestay, Zamora, Christina, Umalio. Oo nga, no, ang daming homestay dito. Meron din silang strawberry picking dito. Ayan oh, mga strawberries yan. Saan nyo gusto? Ito, Umalio, dito ano? Saan nyo gusto?
Zamora. Ayun yung Zamora. Recommend pa. Ito, Umalyo. Anong mas maganda? Ito, galing na ako dito. Recommend. Okay dito, maganda. Pero dito hindi ko pa natatry. Silipin natin dito sa kabila. Yung Sa Zamora muna. Sige. Pero yung falls nandito sa Umalyo. Tara, try muna dito. Tanong muna tayo kung magkano, no? Sakto. Kasama natin si KG, no? Bakit? Dala mo yung lotion ba? Dala mo. Baby oil. Baby oil. Pwede na yan. Ito, tanong tayo. Ayan, no, tignan nyo. Diyan tayo matulog, gusto nyo? Sa mga A-house. Oo nga, no? Ay, okay din ah. Wow. Tanong muna ako, Yung mga A-house sila, oh. Kuya, magkano po overnight? Dito sir, may yung i-house natin, may 1K, yung good for to, yung pang-apatan, 2K. May wifi po. Meron sir. Ayun, 1K lang yung ano dito, overnight. Ay, yung sa room na tigil Oo. dalawa po, magkano po? Mura. Dito na kami mag-overnight dito sa Zamora. Lapit muna natin yung motor natin dun sa kwarto. Ayan guys, oh. 1K. Diyan tayo matulog. Madami sila mga A-house dito. 1, 2, 3, 4, 5 6 daw po, sabi ni kuya. Tapos meron pa sila mga rooms dito. Tapos may CR din. So kung gusto niyo magstay dito guys, inquire lang kayo sa kanilang. Meron po kayo Facebook page. Meron sir, Zamora Homestay. Ayun, Zamora Homestay. Message lang po kayo sa Zamora Homestay. Lagay na lang natin sa ibaba yung link ng kanilang Facebook page. Guys, ang kagandahan pa dito, pwede kayong magpaluto. Ayan oh. Oh, bulalo, sinigang, kare-kare, kung ano yung gusto nyo, ilulutunin na ni na tatay. Tapos meron din silang mga dito, 4x4 na RC car rentals. 4x4 RC car rental. Tapos meron din silang airsoft. Ayan oh. So kung kasama niyo yung mga bata, pwede silang maglaro dito ng mga RC na 4x4 or airsoft doon meron din. Guys, tignan yung ADV 350. Napakaangas. Tapos ito naman gamit natin. Slick 400. Ito naman napaka-komportable nito. Tignan nyo kung gaano kalapad yung kanyang upuan. Oh. Lapad yun oh. Tapos meron ka sandalan dito. Tignan yung upuan ng OBR. Oh. So, grabe lapad. Tapos ito. Ang laki nung apakan niya dito. Anong tawag dito? Oh, pwede mo malagay diyan oh. Oh. Napaka-komportable gamitin ng motor na to. Kung long ride, city driving, pwede siya. Hindi mo mafe-feel na mabigat siya. Ayun guys, dito pala walang signal yung Smart at saka Globe. Pero meron silang, buti naman meron silang wifi. Kaya connected pa rin tayo sa mga pamilya natin, di ba? Siyempre, para ma-check natin. Ayun, kakwentuhan namin dito si tatay. Dito daw sa Maliko, dati daw daanan to ng mga Hapon. World War II. World War II. Dito dumaan talaga yung sentro ng gera. At doon sa may parting bundok na yan, doon maraming paksol. Ano po yung paksol? Yung mga ginawa nilang mga pwesto nila na hindi sila matamaan sa gira. Kaya pag-akyat pa lang, di ba, nakita niyo yung tangke Opo. ng Amerikano dyan. Nasa taas yung Hapon. Kaya sa pagbumba-bumba nila doon sa paakyat ng mga tangke, nasunog yung mga tangke ng American doon sa baba. So American tank po yung nandun. Nasa baba, Sherman tank po. Oo. Nung bumalik yata ng kasama nila, yun, tinuloy nila yung trail na yun kasi nakaakyat na sila hanggang Dalton Pass. Saan po galing yung mga Hapon? Dito sa parte Lingayen Gulf, diyan din halos Lingayen po. yung mga kwan, oo. Tapos umakyat po dito? Umakyat dito. Tapos tinawiran nila yung bundok na yan. Ayan. Ito po bundok na to. Awan, tapos sabi nila Bantay Lakay, yan. Sa ngayon po yung daan na yun is accessible or wala na? Wala na. Hindi na kasi medyo pabura na kasi sa tagal noon nung World War II pa. Pero ngayon
makikita mo pa rin kasi makita mo yung mga parang naguhitan na pag ganun. Ayun, So daanan lang po siya ng tao sa daanan ngayon. pa pwedeng daanan na lang ng tao. Yung motor po hindi makakadaan doon. Kayang akyatin itong dito sa tinatawag nilang Darawan. Darawan. Yung na yan. Kaya makita mo doon kung aakyat ka doon na may kaya ng motor kasi may kalsada na paakyat doon. Puro butas yan ng paksol ng American at saka Japanese kasi nagpalitan sila dyan ng Nagbarilan po sila. Talaga sila pwesto. nagkaabutan, no? Oo. Ibig sabihin, ito pala, Kaya. sa likod niyan, papuntang na po, Dalton Pass, no? Ito, ditong banda, dito. Dito. Ang kabila niyan, Natividad, tapos Nueva Ecija naman ditong banda, Vizcaya. Ano pong itsura nung Paxol? Makita mo, yung paksol ng kano, kadalasan nasa ibabaw ang butas. Naghuhukay po sila? Oo. Nagtatago po sila doon? Yung kadalasan naman ng mga paksol ng mga Hapon, parang pa-Islantic. Magkaiba sila. Pag ganun. Oo, pag hapon, pag ganun. pag ganun. Ano po yun? Bakit po may mga aeroplano po tapos nagbabagsak ng bomba? May mga butas-butas diyan dito mismo. Yung mga dating bahayan diyan. Opo. Ang lalaking butas ng bomba diyan, yung siguro na ibabagsak nila 1,000 pounds dito. Kasi ang laki yung Uka. Minsan dito nagte-treasure hunter, nakikita ko yung mga ganun. Kasi dito mismo, nag-treasure hunter sila dito sa may Sarapan harap po. ko. Kaya sinabi ko, uy, huwag yung mangganya, baka mamaya Sumabog po. sa ilalim ng butas bahay na ko ilalim yan. nyo, no? Sabi ko, huminto sila diyan, sa may daan na yan. Binutas nila habang palalim, sinasiminto nila. Ano po mga nakuha nila? Mga ginto, ganun? Wala kasi tinakpan nila ng kunwari nilagyan nila ng semento, kunwari lagyan ng balon daw pagkukunan ng tubig. Ang lapit-lapit ng mga creek namin dito. Opo, at saka meron pang mga falls. spring na pinanggagalingan ng tubig namin. Bakit diyan pa talaga? So yung mga treasure hunter po siguro nagbabaka sakali na may mga naiwang mga ginto yung mga Hapon. Oo, at saka dito huminto lang kasi yung akyat ng mga Hapon nung pandemic. Pero nung wala pang pandemic, tuloy-tuloy ang akyat ng Hapon dito. Yung Hapon, yung iba, kunwari buto nila yung pinapahukay nila dito, pero hindi ko sure kung buto talaga ng Hapon. Naghahanap ng ginto. Dito marami silang hukay dito. Tapos nagpatayo sila ng Japanese shrine. Bakit kuya? Sila po ang nagpatayo nito? Sila ang nagpatay niyan. Hindi yung Tapos mga local government. dito, tuloy-tuloy kunwari nagbigay sila ng pang-scholarship ng mga bata. Tapos mga damit nagbibigay dito, tapos school supply nagbibigay sila dito. Mga Hapon din po. Okay naman Huminto pala. lang talaga nung pandemic. Okay pala, no? Bakit po madami po bang namatay na mga Hapon dito? Marami. Doon mo mababasa sa Japanese shrine. Opo. Mababasa mo doon kung ilang thousand yung namatay na Amerikano, namatay na Hapon, tsaka Pilipino po, no? At saka Pilipino. Diyan mo mababasa sa Japanese shrine na yan. Makasaysayan po pala talaga ang lugar na to sa World War II. Nung isang araw nga, mayroon ditong umakyat na Hapon. Hindi ko alam kung bakit naglalakad lang siya Walang Wala equipment. Walang motor. equipment na dala. Hindi nagbahatid lang naman ng sasakyan. Andito lang tapos natulog diyan sa mga room 1. Baka may kamag-anak po siya na namatay dito. O baka ninuno niya. No? Oo, mga ninuno niya. Kwento na lang sa kanya. Oo, kaya pinuntahan niya dito. Yung naman nakukuha ng mga buto na sinusunog pa rin nila dito tapos Kinikremate pa rin. nagpi-prayer sila, mag-alay sila Opo. ng mga pagkain, tapos habang nagpi-prayer sila, sinusunog yung Mga buto po. Nahati yan dahil sa treasure hunter. Yan, yung bundok na yun, nahati yung Ano po bundok yung na kulay yan. puti na gano'n na may mga May poste doon. Nilagyan na lang Beaudeck po ba yun? ng beaudeck yan kasi para hindi halata. Kasi doon halos hinati nila sa treasure hunter. Hati yung bundok. Ayun. So nandyan po yung mga paksol. Meron po dyan.
Maring kuan eh, kasi halos dito mayroon eh. Kalat-kalat. Kalat-kalat po, no? Bakit po kaya dito dumaan yung mga Hapon? Bakit hindi na lang po dumaan sa may Nueva Ecija, papunta doon sa Karanglan? Bakit doon kailangan pa lang dumaan dito sa bundok, no? Alam nyo kasi kung siyempre mga military yan, alam nila na kung nasa mababa ka, overlook ka ng kalaban. Kaya mostly, ang dinadaanan ng mga military na Hapon man yun o kaya military na Amerikano, Sa taas. mas gusto nila sa hill kasi advantage sa kanila na makita nila yung kalaban kung may kalaban sila. Sa bagay, Kaysa no? nung sa ilalim ka, sigurado talo ka kasi kitang-kita ka na tama, nasa kuwan. Kaya sinusundan nila yung range na yun na nasa taas. Yun ang mga Puro mga technique ng bundok mga talaga, no? military American naman yan o Hapon dahil lamang na lamang talaga sila kung nasa taas sila. Opo. Yan. Sino po naunang dumating dito, yung mga Amerikano o yung mga Hapon? Hapon. Mga Hapon po. Kaya naabangan sila ditong kuan, naabangan sila diyan no sa may kuan. Kasi nung andito pala yung mga Hapon, yung mga lolo namin noon. Takbo ng takbo kasi ayaw nilang kuan Mahuli ng mga Hapon. mahuli ng mga Hapon. Pero kung nahuli ka naman yun, iloblob ka sa nilolo yung Tinotorture po? Tinotorture nila yung nahuhuli nila katulad ng lolo ko, tinorture nila dito eh. Lulunod nila hanggang kung anong sasabihin mo. Magtatapat ka kung may mga dumaan na bang mga kalaban dito, ganoon. Kaya naranasan din ng mga lolo ko yung mga torture dito dati. Napakaswerte pala natin, par, kasi ngayon napaka peaceful na, may siyempre may may law. Kaya pumabawi na lang yung mga Hapon kaya makita natin halos tumutulong na rin sa atin ngayon kasi dati talaga dahas sila. Dahil po sa mga pinagagawa nila dati, no? Bawi nila sa pagdating nila dito kaagad, namigay ng sa scholarship ng mga bata. Nagpatayo ng simbahan namin dito. Hapon po yung nagpatayo ng simbahan dito. Yun, yung UCCP bumili sila ng lupa diyan. Pinatayo ng simbahan, pinatayo ng Japanese shrine sa ibabaw para doon din sila nananalangin pag dumarating sila. Nag-iisa lang po ba yung tanker dyan? Marami, kaso lang siyempre nakalusot yung iba. Mm. Tapos may Parang sasakyan pa diyan, nakabalik. bukod yan na nasunog, may sasakyan pa sila Mm. na nasunog Ang galing, no? Kaso lang nung panahon dito na walang pagkakitaan ng tao, yun yung mga bakal na mga Binakal. pinagbibinta. Oo nga po eh. Lahat ng Sayang. mga bakal dito na naiwan kasi ang daming bakal dito, yung mga sumabog na bomba at saka yung mga gamit ng mga sundalo ng mga naglaban Kaya po dito. pala yung tangke wala nang laman sa loob. Wala na, pinaglalagarin yung pinagbibinta. Yun lang kasi Mabigat ang kasi hirap yung bakal ng, nun. matanggal yun acetylene na lang ang Opo. kailangan doon para makat. Pero yung kaya ng lagarin na mano-mano kasi Yun na lang po kinukuha. yun ang kinukuha. Kasi dito walang possible na puro lakad lang, walang sasakyan ganun. Opo. Lakad lang. Tapos baba sa lulan, doon bibinta. Ayan, balik naman ulit yung mga tao dito. So ibig sabihin po, dahil wala pong bukid dito, walang palayan, sa baba na po bumibili ng bigas. Bigas, oo, sa baba. So yung dito po, pangunahing pakabuhayan lang talaga pagtatanim ng Alaga gulay. Yun. So salamat kay tatay, ang dami natin nakuhang impormasyon. So guys, isipin niyo yun, itong ngayon na naging tourist spot na ngayon, dati itong battlefield ng mga Hapon at mga Amerikano po, no tay? Noong unang panahon. Ngayon napaka payapa na Guys, mag-aalas 7 pa lang, 19 degrees na. So, buti na lang prepared tayo. Tignan nyo, baan tayong kapote. Ito na lang gagamitin natin jacket kasi hindi naman siya mukhang kapote, mukhang jacket eh. Diba? Napakaangas. Hindi siya mukhang kapote, parang jacket talaga.
Apaka-busy naman ng mga videographer natin. Tingnan nyo naman, oh. Oh, kaya yung mayaman eh. Kaya yung mayabang eh. Bukas may Raptor na yan. Puntang F1. Oh. Puntang F1 kasama si Tito Dom. Oh, yun oh. Sana all. Sana all. At ang ganda ng mga accommodation namin, no? Guys, pakita ko pala yung good for 4 nila. Ito, meron siyang dalawang bed na parang queen size yata to. So, ayan po yung good for 4. Yung good for 4 pala is 2,000 pesos kapag apat kayo. Kapag tatlo lang kayo, 1,500. Tapos, ito yung room natin is 1,000. Isa or dalawa pwede. Meron din silang pang budget meal dito na tag 300 lang per head. Dito yata yun eh. Ayan. Tapos, ito yung CR nila. Meron silang CR dito, male tsaka female. Ito na yung pagkain natin, no? Dati, Oh, deliver na dito. Order lang kami dito. Pwede kayong order. Madami sila. Maganda yung menu nila. Marami kang mapagpipilian. Dito. Ito yung Huli na yung ulo, huli na yung ulo. Ulo naman, ulo. After sunod yung katawan. Ayan. Kain na. Okay, good morning guys. Dito nga pala sa Zamora's Homestay. Ito yung airsoft firing range nila. Kung gusto niyo mag-airsoft. Tapos, meron sila dito mga hammock kung saan pwede kayong tumambay. Ito yung firing range nila. Ayan, pwede niyo barilin itong mga to. Ito. Barilin mo yung mga yan. Kung gusto niyo mag-practice shooting, pwede kayo dito. Ayan, magko-connect na daw kami ng mga ano natin. Intercom. Ito nga pala gamit namin intercom. Ito yung AS Max F1 Pro. 60. Pakita namin gaano kadaling i-connect. Pairing lang natin dito. 1, 2. Pairing na. 2 members. Press the intercom to confirm. Let's go, voice command. Join 3 members. Hello? Confirm mo na. Team up. Ganun lang kadali. May nakonnected namin apat. Wala na. Okay na. High-tech pala na to. Ganda. High-tech. Galing. Napakabilis lang. Lakas oh. Sige, salta nga kay Pars. Hello. Hello. Yung po mag-subscribe kayo kay Jeric Pia. Kay Genji. Napakadali. Ginawa lang niya, sabi lang niya, group mesh. Yun. Tapos, nag-connect na kaming apat. Tapos, pinindot lang niya, press confirm. Isang pindot lang, connected na kami lahat. Okay na. Guys, ito nga pala yung bahay dito sa Zamora's Homestay. Ito yung bahay ni Sir. Tapos, ito yung mga cabins. Parang hindi ko na ipakita yung CR eh. Ito yung CR. Meron sila ditong female at saka male. Tapos, meron din silang CR dito. Yun po, pinaparent din po yan. Meron pa pala dun. Ito yung dalawang CR din dito. Ayan o. Hindi ko alam kung nang naipakita ko na eh. Pero pakita natin ulit. Female, tsaka male. Huwag natin pasukan yan, baka may tao. Dito tayo sa male. Ayan. So, may CR siya. At may tubig. Napakalamig ng tubig guys. Yun lang. Pag maliligo kayo, talagang challenge yung paliligo dito. Kasi gawat kami. Tapos isipin nyo guys, ito lunchtime 1 PM. Nag-uulap po. Ayun yung fog diba? Kuya, mauna na po kami. Salamat po. Thank you po. So ayun guys, paalis tayo dito sa Zamora Homestay. Pero bago tayo umalis, idaan ko kayo dun sa may Salaksak Pass kung saan nakalibing yung mga labi ng mga Hapon na namatay sa gera dito ng World War II. Malapit lang yun dito. Naging tourist spot na nga yun dito ngayon eh. Nag-enjoy ako sa motor na to. FKM Slick 400. Napaka-komportable niyang gamitin. Kasi ang lapad ng upuan. Tsaka tignan nyo guys, ang laki ng ano. Bakit dito? Ayun Kaya lang guys, hindi ko alam paano patayin yung traction control nito. Nakapiksa tayo. Ayun lang. Kasi pag off-road, gumagana yung traction control eh. Sa akin na off. Sana all. Pwedeng kalahati. Pwedeng wala. Kalahati lang yung off? Oo, magaling. Pwedeng kalahati, pwedeng wala. Kaya na bumababa na yung ulap po. Oo nga no. Partida, lunch Dito time. tanaw naman siya eh. Ayun, dun tayo pupunta guys. Sa taas na yun. Natin nasilip yung strawberry farm par. Ayun na, strawberry farm Ayan. May strawberry picking dyan. Oo. So sabi nila guys, dun daw sa may Salaksak Pass, doon daw inilibing yung mga labi ng mga sundalong Hapon na namatay noong World War II. Tapos may mga nagpupuntang Hapon daw dito bago pandemic, hinahanap siguro or baka pinupuntahan, baka may mga ninuno sila na sundalo na Hapon.
Kaya siguro sila bumalik dito. Hinahanap yung mga buto ng mga ninuno nila. So eto, akit na tayo dito. Kaya ba to? Kasya ba yan? Kaya ba namin yan? Hindi namin Kaya yan. tayo. Adventure eh. Ay, ganito pala yung mga motor na ginagamit dito, paro. Tara, let's go. Kamusta dyan? Sementado? Grabe, sobrang tarik. Ang lalaki ng mga rats. Kaya ba? Hindi, basic lang. Basic tayo ng konti. Nasubukan natin tong ADV 350. Hindi, Sementado na dito sa taas. Sementado na dito. Sementado na dito. Di ba dito tayo, par? Pwede rin dyan. Saan ba? Dito tayo, sa sementado. Ayun no. Taas? Eh, nasubukan nila yung X-Max. Oh, ayun no, X-Max off-road. Eh, zone test. X-Max ko. Mataas yung clearance, par. Hindi na masasayad yun. Oh, Zantos off-road oh. Oh, tara, sementado na dito. Oh, basic. Basic na. Yung van lang talaga medyo mahirapan. Malaking scooter yun ah. Pwede natin ma-on up yung traction control, oh. Oo, dapat pala off yung traction control mo. Ayun, oh. Uy, ang ganda ng view oh. Drone dito. Para tayong drone na par. Malamig na. Oo. Ito na, ito na yun. Ito maganda mag-shoot, oh. Pwede pa tayong umakyat dito. Gusto niyo dito? Yan ba? Tingin ka na. Uy, dyan. Okay, so sabi nila, yung mga namatay na mga Hapon, na mga sundalong Hapon noong World War II, ito daw nilibing dito sa may Japanese shrine or sa Laksak Pass. Ito. So yung mga Hapon na ninuno siguro, mga apo-apo ng mga sundalong Hapon, ito, nagpatayo sila ng shrine dito. Ito yung tinatawag nilang Japanese shrine. Tapos, nakwento sa akin ni tatay doon sa may Zamora's homestay na may mga Hapon daw na pumupunta rito, hinahanap yung mga buto ng mga ninuno nila na mga sundalo. At kapag nahanap na yung buto, dinadala dito at sinusunog. Tapos nagpe-pray sila at nagbibigay ng alay. So sabi dito, pasong sa Laksak, ipinatayo alang-alang sa mga kawal ng Pilipinas, Hapon at ng Estados Unidos ng Amerika na nagsipaghandog ng kanilang mga buhay dito noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa pagitan ng Pebrero at Hunyo sa taong 1945, 4,000 at 600 Hapones ang mga namatay. 3,200 Amerikano ang mga namatay o nasugatan at maraming mamamayang Pilipino ang mga nasawi sa paligid ng pasong ito. Grabe, ganun karami guys. Ito 4,600 na Japanese na ang mga namatay dito. Tapos 3,200 na mga Amerikano ang namatay at or mga wounded. Tsaka maraming Pilipino rin daw ang mga namatay dito at mga nasugatan. We went head first into the fire. Watch the flames rise higher, love. We were burning so damn bright, just like a shooting star turns into dust. All the fighting, all the crying, reality caught up with us. We went head first into the fire until we crashed into